Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome po sa ating prayer meeting and maraming salamat sa mga bago nating kasama ngayon at nawa ay handa ang inyong mga puso upang makapakinig ng salita ng Panginoon Diyos. Lalo na po ngayon ay sisimulan na natin na tingnan yung pong positive aspects or elements ng Ebanghelyo. Dati po ay ating tiningnan ang puro negative, what the gospel is not. Yung mga maling pananaw ng mga tao, akala nila ebanghelyo na yung kanilang ginagawa o pinipreach, yung pala ay hindi. At napaka-importanting tiningnan nga muna natin yung negative aspect na yon upang mahihanda ang ating mga puso at makita natin, ito pala ang totoong ebanghelyo. And so ngayon po ay excited ako na i-share sa inyo ito ng mga importanteng aspeto ng ebanghelyo. At bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Panginoon, marami pong salamat muli sa inyo pong kabutihan at sa inyo pong grasya. Thank you, O Lord, sa pag-extend ninyo ng aming mga buhay. Salamat po na kami po ay maaari na namang makapakinig ng inyo pong salita. At salamat po sa inyo pong napakalaking biyaya na itong pinag-uusapan namin at titingnan namin ngayon ay ang Ebanghelyo. Ito po ay ang treasure na binigay niyo po sa amin. Kung hindi dahil sa Ebanghelyo, hindi po kami maliligtas. Kaya Panginoon, salamat po ng marami na kami po ay dinala ninyo dito sa ganitong klaseng usapin. At ngayon, Panginoon, hinihingi po namin ang tulong ng inyong banal na spirito. Hawakan niyo po ang aming puso at isipan upang maunawaan po namin ang inyo pong mga salita. Tulungan niyo po ako upang maibahagi ang mensahe na ito na magkakaroon ng malaking pagpapala sa lahat ng nanunood at nakikinig ngayong gabi. Salamat po, Panginoon. Ito po ay hinihingi namin sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen. Okay, sabi ko nga po na ngayon ay sisimulan nating tingnan kung ano yung positive elements, no? Yung mga bagay na nagpapakita kung ano ang ebanghelyo. Pero bago natin tingnan yon, i-remind ko lamang kayo sa ilang importanteng aspeto nitong tinitingnan nating ebanghelyo. Una po ay gusto kong sabihin sa atin na ang ebanghelyo, tulad na nabanggit ko na po dati, ay isang mensahe. It is a divinely given message. Importante po na maintindihan natin, mensahe po ito, no? At ang una ay siguro tingnan ninyo itong Colossians chapter 1 verses 5 up to 7. Colossians 1 verses 5 up to 7. Tingnan niyo nakalagay dito. Sabi ni Apostle Paul, "Of this you have heard before in the word of truth, the gospel, which has come to you, as indeed in the world it is bearing fruit and increasing, as it also does among you since the day you heard it and understood the grace of God in truth, just as you learned it from Epaphras, our fellow servant." Now, anong pinapakita nitong passage na to? Well, ang pinapakita ng Colossians 1, 5 up to 7 ay ang mensahe na nakakapagligtas, ito ay, sabi rito, of this you have heard. So, ito ay narinig ng mga mananampalataya o ng mga tao dito sa Colossae, at ang tawag niya dito, the word of the truth. And then sabi itong the word of the truth, ito ay ang ebanghelyo, the gospel. So parallel ito, itong the word of the truth na ito yung ebanghelyo. Tapos sabi niya rin na ito ay dumating sa kanila sa verse 6, which has come to you as indeed in the whole world. And then sabi rin doon, since the day you heard it, narinig ninyo ito, and sabi doon, understood, naintindihan ninyo the grace of God in truth. And then sabi ng verse 7, just as you learned it. So napansin niyo itong mga phrases na to. Ang tawag sa mensahe, it is the word of the truth. It is the gospel. It is something that can be heard. It can be understood. It can be learned. So itong mga bagay na ito nagpapakita na mensahe ito, no? Naririnig, pwede mong marinig, pwede mong maintindihan, pwede mong matutunan. Ito ay isang mensahe ng katotohanan, the word of truth.
So yun ang pinapakita rito. Now, ito pa ang pinapakita ng salita ng Panginoong Diyos. Dahil nga ito ay mensahe, pwedeng malaman. Dahil mensahe ito na pwede mong maintindihan, pwede mong ituro, pwede mong maunawaan. Ibig sabihin, pwede mo ring malaman kung ang mensahe na sinishare ng isang tao na nagke-claim na ito ay ebanghelyo, pwede mong malaman kung dinistort niya, kung talagang, kumbaga, sinira niya yung ebanghelyo o hindi. Pwedeng malaman yon. Ito ang dahilan kung ba't sabi ni Paul sa Galatians 1 verse 9, katulad ng sinabi namin sa inyo dati, no? So now, I say again, inuulit kong sabihin sa inyo, if anyone is preaching to you a gospel contrary to the one you received, let him be accursed. So pwede na nating malaman bakit sinasabi ni Apostle Paul ito na kung merong nagtuturo ng isang ebanghelyo na iba, kontra dun sa natanggap ninyo noong una. So natanggap nila Ibig sabihin, pwede nilang i-record yon sa pamamagitan ng pagsulat, pwede nilang i-recall sa kanilang memories, pwede nilang i-relate sa bawat isa at sabihin lang, uy, teka muna, etong naririnig ko ngayon, hindi ito yung tulad ng una kong narinig Iba ito dun sa tinuro ni Apostol Pablo. So pwede nating malaman yon kasi mensahe yon. At ang central element, yung pinakasentro na elemento nitong ebanghelyo ay si Jesus Christ. No? Tingnan ninyo itong mga verses na to. Sa Acts 23 verse 11, sabi doon, the following night, the Lord stood by him, si Paul, and said, "Take courage, for as you have testified to the facts about me in Jerusalem, so you must testify also in Rome." So tingnan niyo, no? Dahil ito yung mensahe, sabi doon, testified to the facts. May mga katotohanan, facts about me. Ang nagsasalita dito ay si Jesus Christ. So ang sentro ng ebanghelyo ay yung mga katotohanan ng mga bagay patungkol kay Jesus Christ. Kaya sabi doon, ang mensahe, it is about facts about Jesus Christ. Siya yung pinakasentro ng ebanghelyo. Yun din ang dahilan kung bakit makikita natin dito sa 1 Corinthians 15, 3 and 4, ito nakalagay. For I delivered to you as of first importance what I also received. Itong pinaka-importante. No? At ito yung aking natanggap, itong dinideliver ko sa inyo. Ano yon? Pansinin niyo tong mga that Christ died for our sins in accordance with the scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day in accordance with the scriptures, and that he appeared to Cephas, then to the 12. Itong terms na to, itong that na to ay nag-i-indicate na kumbaga pwede nating sabihin kung ano yung mensahe. Merong mga aspeto yon, no? At pwede nating sabihin na ito yun ito yung ebanghelyo. That, pwede mo lagyan ng outline, that Christ died, that he was buried, that he was raised, that he appeared. Yan yung ebanghelyo. Pero yan ay nakapokus kay Jesus Christ. Kung ito yung ebanghelyo, yung pinaka-bullseye, yung pinaka-sentro. No? Pero gusto ko rin sabihin na meron ding ibang elemento ang ebanghelyo. No? Yes, ito yung sentro. Si Jesus Christ yung pinaka-sentro. Pero meron pang ibang elemento. There are other elements of the gospel at yan ang titingnan natin, yung lahat ng aspeto na pinaka-essential, the key elements of the gospel. At merong 5 key elements of the gospel na titingnan natin ngayon. Ano-ano yun? Una, God the offended one. Meron tayong nasaktan, no? Merong na-offend na person at siya yung Diyos. Yun ang unang bahagi ng ebanghelyo. Ikalawa, man the offender. No, ang susunod na key element ng ebanghelyo, Christ the mediator. Ang susunod is repentant faith. Ito yung requirement. At ikalima, salvation or suffering, depende kung paanong response mo. Yun dito natin makikita yung promised blessing or threat. No, depende. Kung ang response mo ay tama, di yung promised blessing ang matatanggap mo, salvation. Pero pagka hindi mo tinanggap itong mga katotohanan ito, ang pangako itong sumpa ng Panginoon Diyos o parusa ng Panginoon Diyos. Kaya iyan ang ito yung pinaka-importanting mga elemento ng ebanghelyo. Of course, kung makakapakinig kayo sa iba, merong mga ibang mga aspeto na pwede nilang idagdag dito. Pero kung titingnan natin ng mabuti, ito na yung pinaka-importanting mga elemento.
Di ba? Kasi kahit na mag-share ka tungkol sa Panginoong Hesus, tungkol sa tao, ano bang kalikasan natin, ano ba ginawa natin tungkol sa Diyos, pero hindi mo naman sinabi sa kanya ano dapat niyang gawin. O ano ang ebanghelyo doon? Di kulang pa rin. Yes, nabanggit mo nga na ang sentro ay si Jesus Christ, pero hindi naman automatic yun na porket si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan, tapos na, wala ka nang dapat gawin. Automatic, ligtas ka na. Di lahat ng tao pwede nang maligtas kahit walang gawin. Hindi. Merong requirement para ikaw ay maligtas. Of course, kasama doon yung para syempre ma-encourage ka na talagang tanggapin mo si Jesus Christ. Ito yung encouragement na ito ang pangako ng Panginoon. You will receive salvation, you will receive eternal life. Pero meron ding threat. Pag hindi mo pinaniwalaan ito, parang, hindi ako naniniwala dyan. Kalokohan yung mga pinagsasasabi mo. Kailangan marinig din nila, pag hindi nyo tinanggap itong katotohanan ito, merong sumpa na pinangako ang ating Panginoon. Okay, so yan ang in general, no, yung summary, yan ang 5 key elements of the gospel. So ngayon, sisimulan nating tingnan yung unang key element ng ebanghelyo na God, the offended one. So yan ang unang titingnan natin. God, the offended one. No? Talagang sinadya kong pakita rito na kailangan makita natin sino tong Panginoon Diyos. Yes, may kita natin ang karakter ng Panginoon Diyos, pero dapat maintindihan natin na na-offend natin siya, nasaktan natin ang Panginoon. Yun ang dahilan kung bakit galit ang Panginoon Diyos sa atin. Dapat maunawaan natin yon. Okay, so ano ba ang ebanghelyo? Ang ebanghelyo ay isang divinely given message patungkol sa Panginoon Diyos. Now, ang malungkot, marami sa mga naririnig natin ngayon na so-called presentation of the gospel o nagsishare ng ebanghelyo na hindi na nila nababanggit itong aspeto na to about God. Alam nyo, kabaliktaran ng approach ng mga apostol. Kung titingnan natin ang Book of Acts at kung titingnan natin ang New Testament, makikita natin na itong elemento patungkol sa Panginoon Diyos ay binibigyan ng diin. So sa mga writings na makikita natin about the gospel o mga preaching about the gospel, makikita natin na laging inuuna ang patungkol sa Panginoon Diyos. No, lalo na pagka ang kausap ng mga nagsishare ng gospel ay mga Gentiles. Pagka mga Hudyo, minsan yun na nga, ina-assume na nila na naiintindihan na nila kung sino ang Panginoon Diyos, ano yung requirement niya, at nabibigyan siguro ng diin tungkol kay Jesus Christ. Pero kung Gentiles, tulad natin ngayon, itong konteksto, normally, yan nga, kailangan ipaunawa muna sa atin ang patungkol sa Panginoon Diyos. So, ang perfect example nito ay si Apostle Paul. So, tingnan natin yung kanyang mga sinulat at yung kanyang preaching na makikita natin sa Book of Acts. So, halimbawa, yung kanyang sinulat, kung titingnan natin ang systematic presentation ng Ebanghelyo, ito ay makikita natin sa Book of Romans. At dun sa Book of Romans, ano makikita natin doon? Dito, sa kanyang presentation ng gospel, anong ginawa niya? So, kung titingnan natin yung pagkatapos ng kanyang greeting, tapos pinakita niya yung tema. O ito, tingnan niyo itong verses na to sa Romans 1, verses 16 and 17. Ito ang kanyang sinabi. Ito yung tema ng kanyang buong libro. Ebanghelyo ito. Sabi niya, "For I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes, to the Jew first and also to the Greek. For in it, the righteousness of God is revealed from faith to faith, from faith for faith, as it is written, the righteous shall live by faith." So dito, itong dalawang verses na to, ito yung tema. No? Ito yung pag-uusapan ng buong libro. Okay? Now, tingnan nyo kung ano ang una niyang binigyan ng diin pagkatapos niyang banggitin na ito yung tema. So tingnan nyo paano niya in-expound yung ebanghelyo. So, ito ay verses 16 and 17. So kung itutuloy nyo na sa verses 18 hanggang sa dire-diretso na ninyo, ang unang binigyan ng diin ay patungkol sa idea na to. Bakit natin kinakailangan itong tinatawag niya sa verse 16 and 17 na righteousness of God? Bakit natin ito kailangan? Ang dahilan ay dahil galit ang Diyos. So doon siya nagsimula sa Diyos. So tingnan niya, sabi niya sa Romans 1, 18 to 20. So ito na yung simula ng kanyang pag-expound ng Ebanghelyo. For the wrath of God is revealed
from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men, who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. So dito makikita natin, ang una, ba't niya sinasabi to? Kasi nabanggit niya na ang ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos para sa kaligtasan. At dito daw sa ebanghelyo, makikita natin ang katuwiran ng Panginoon Diyos. So ang tanong ngayon bakit natin kailangan ng katuwiran ng Panginoon Diyos? So dahil, sabi niya sa chapter 1 verse 18, dahil ang galit ng Panginoon Diyos ay pinapakita na niya. So kailangan maintindihan muna natin ang Panginoon Diyos. Kailangan maintindihan natin ang patungkol sa kanyang katangian, ang kanyang galit. Napansin ninyo, hindi nagsimula si Apostle Paul dito patungkol sa pag-ibig ng Diyos, kundi sa galit ng Panginoon Diyos. Doon siya nagsimula. Okay, so tingnan natin muli. Tingnan natin yung preaching niya. So ito ay systematic presentation niya ng Ebanghelyo na kanyang sinulat. Pero tingnan natin yung kanyang preaching. Pagka nagsalita si Paul, pagka nagbahagi siya ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng kanyang mga labi, anong kanyang sinasabi? Tingnan niyo itong passage nito sa Acts chapter 14. Ang konteksto nitong Acts 14, makikita natin, si Barnabas at saka si Paul ay nagpunta sa isang lugar na tinatawag na Lystra. At dito sa lugar na to, merong isang tao na nakaupo na pilay siya, lumpo siya simula pa ng pagkabata, no? Hindi siya nakakapaglakad. Tapos nag-preach si Paul. Habang nakikinig siya, habang nagsasalita si Apostle Paul, tiningnan ni Paul itong taong ito at nakita niya, may pananampalataya siya sa oras na yon para siya ay gumaling. Kaya si Paul, sinabihan niya yung tao sa isang malakas na tinig, tumayo ka. Sabi niya, stand upright on your feet. Bigla na lang tumayo yung taong simula pagkabata hindi nakakalakad. Nung nakita ng mga tao kung ano ang ginawa ni Apostol Pablo, nagsigawan sila sa kanilang lengguwahe. Sa Lycaonian language, sabi nila, ang mga Diyos ay bumaba sa atin. Kumbaga nagpapanggap ng mga tao, sabi dito, the gods have come down to us in the likeness of men. Mukhang mga tao, pero mga Diyos ito na bumaba sa atin. Kumbaga sabi nila. So sabi ng mga iba, si Barnabas, ang tawag nila si Zeus. At ang tawag nila kay Paul, Hermes, dahil siya yung chief speaker. So yung priest ni Zeus, ito ay mga idolaters, ito ang mga Diyos nila. Si Zeus, yung pinakamataas sa lahat ng mga Diyos-Diyosa nilang sinasamba. Sabi doon, and the priest Zeus, whose temple was at the entrance of the city, brought oxen and garlands to the gates and wanted to offer sacrifice with the crowds. Nagkagulo yung mga tao. Yung pare doon sa lugar na yon, talagang naghanda na silang mag-offer na sacrifice. Nagdala sila ng hindi lang isang baka, mga baka. Papatayin na nila para i-offer nila bilang sakripisyo kina Paul at Barnabas dahil akala nila yung mga Diyos ay nagkatawang tao. Pero nung nakita ni Barnabas at ni Paul yung kanilang mga pinagsasasabi at yung kanilang gagawin, sabi ng verse 14, they tore their garments and rushed out into the crowd, crying out. So bigla silang pumunta dito sa mga tao, hinarap sila, umiiyak sila, sinisigaw nila. Etong kanilang sinabi. Tingnan niyo itong passage na to. Sabi ng Acts 14, simula dito sa verses 15 hanggang 17. Sabi nila, men, why are you doing these things? Bakit nyo ginagawa itong mga ito? Kami ay mga tao rin katulad ninyo, of like nature with you. Parehong kalikasan namin katulad ninyo. And we bring you good news. Nagdadala kami sa inyo ng magandang balita. Ano yun? That you should turn from these vain things, mga walang kabuluhang bagay, lumayo kayo dito to a living God who made the heaven and the earth and the sea and all that is in them.
In the past generations, he allowed all nations to walk in their own ways. Yet he did not leave himself without witness, for he did good by giving you rains from heaven and fruitful seasons, satisfying your hearts with food and gladness. Ito actually, hindi ito systematic presentation ng Ebanghelyo. Ito ay impulsive reaction ni Apostle Paul. Pero ang kanyang reaction dito, dahil nagsisimula na silang sumamba sa kanya, kita nyo, ganun punong-puno ang isipan ni Pablo nitong katotohanan ito, na kung tatanungin, ano yung ebanghelyo, ano yung automatic na biglang lumabas sa kanyang bibig? Sabi niya, we bring you good news. At ano yung good news? Ano yung gospel? That you should turn away from these vain things to a living God. Nag-focus kagad siya sa Panginoon Diyos, to a living God. At dinescribe niya kung sino ang Diyos na to. Ang Diyos na may likha ng lahat ng langit at ng lupa at ng dagat at lahat ng naririto. At sabi niya, hindi kayo pinabayaan ng Panginoon Diyos na walang testimony patungkol sa kanyang existence. No, itong pagbibigay ng ulan galing sa langit, itong saganang mga prutas, itong pagbibigay ng aliw sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pagkain. Sabi niya, galing ito sa Kanya. Ito ay nagpapakita na may Diyos na buhay. Hindi kami ang magbibigay sa inyo. Ang Diyos na hindi nakikita, siya na may likha ng lahat. Huwag niyo sasambahin si Zeus. Huwag niyo sasambahin si Hermes. Hindi yan ang totoong Diyos. Iisa lang ang totoong Diyos. At yun ang kanyang unang binigyan ng diin sa kanyang ebanghelyo. Now, tingnan niyo ang Acts 17. Ito na naman. Sa Acts 17, ito naman ang kausap dito ni Paul, yung mga matatalinong mga philosophers at mga intellectuals, mga Epicurean at saka mga Stoic philosophers na tinatawag dun sa lugar ng Athens. Tapos, pakinggan natin kasi nakita nila si Paul, nag-share sa palengke, mga tao kinakausap niya at sinishare niya about Jesus Christ, about His resurrection. So nabalitaan, narinig nitong mga intellectuals na to, lalo na sila yung mga leaders dun sa syudad na yon. Sila yung mga involved doon sa mga pagbibigay ng mga desisyon pagdating sa mga moral at mga theological issues kumbaga doon sa kanilang lugar. So ngayon, tinanong nila, Paul, ano ba itong mga bagong tinuturo mo? Sige nga, bigyan mo nga kami ng presentation. Ipaliwanag mo nga sa amin kung ano yan tinuturo mo. So, makikita natin, eto na naman, yung kanyang presentation ng ebanghelyo dito sa mga intellectual na mga idolaters at mga matatalino sa Acts 17. So tingnan niyo itong Acts 17. Now, tingnan niyo ang kanyang sermon. Dito sa Acts 17, sisimulan natin sa verses 2 and 22 and 23. Ito yung kanyang introduction. Tingnan niyo ang introduction niya. So sabi doon, so Paul, standing in the midst of the Areopagus, so ito daw yung hill of Ares, itong tawag doon sa lugar na yun, si Ares ay ang god of war doon sa kanilang panahon noon. So dito sa lugar na to, etong kanyang sabi, tumayo siya sa kalagitnaan nitong mga taong ito, sinabihan niya sila, Men of Athens, I perceive that in every way you are very religious. For I passed along and observed the objects of your worship. I found also an altar with this inscription. May nakita akong, dito niya sinimulan yung kanyang naghanap muna siya ng isang common idea na makaka-connect siya dun sa mga tao. Sabi niya, naglalakad ako, nakita ko, napaka-religyoso ninyo. At nakita ko, ang isang altar na mayroong nakasulat na ganito, To the unknown God. Kasi alam niyo, itong mga taong ito, daming mga sinasambang Diyos. So sa takot nila, baka mamaya may Diyos sila na hindi nila nabigyan ng sacrifices. So just in case lang na meron silang nalimutan, to the unknown God, yung hindi pa namin kilalang Diyos. So ngayon, si Paul, ginamit niya ito na pang take off niya sa kanyang mensahe. Sabi niya, what therefore you worship as unknown, this I proclaim to you. Ito ngayon ay paliliwanag ko sa inyo. So tingnan nyo, nagsimula siya dito sa God, yung tunay na Diyos na hindi nila kilala.
Sabi niya, dito ako magte-take off. Dito ako magsisimula. So ito ngayon yung body ng kanyang sermon sa verses 24 to 28. At tingnan ninyo dito kung ano-anong mga bagay ang binanggit niya patungkol sa Diyos. Una, sabi niya, God is the creator. Sabi ng verse 24, the God who made the world and everything in it. So God is the creator. Tapos sabi niya, being Lord of heaven and earth. So ibig sabihin, God is the sovereign Lord of the universe. Sabi niya, does not live in temples made by man, nor is he served by human hands as though he needed anything. So ibig sabihin, God is sufficient in himself. Hindi niya kailangan ng tulong ng ibang tao. Hindi siya dependent sa kanyang existence sa mga tao o kung sino man. Hindi. He is self-sufficient. No? Hindi niya kailangan ng iba pa. Hindi tulad tayo, kailangan natin ng hangin. Kailangan natin ng oxygen. Kailangan natin ng araw. Kailangan natin ng pagkain para mabuhay. Diba? Ang Diyos, hindi niya kailangan ng lahat nun. Kaya nagkaroon ng existence ang lahat ng bagay dahil sa Kanya galing lahat. Kaya sunod, sabi niya, since He Himself gives to all mankind life and breath and everything. So ibig sabihin, God is the source and sustainer of all things. Tapos ano sabi niya sa verse 26? And He made from one man every nation of mankind to live on all the face of the earth. So ibig sabihin, God is the maker. Siya ang lumikha ng lahat ng sangkatauhan. Tapos sabi niya, having determined allotted periods and the boundaries of their dwelling place. Ang ibig sabihin, providentially, ang Panginoong Diyos ang nagro-rule sa lahat ng history at siya ang nag-arrange sa buhay ng tao. Kung saan siya titira, saan siya ipanganganak, sino ang kanyang magiging mga magulang, ano magiging kulay ng kanyang balat. Lahat yun, ang Panginoon Diyos ang nag-arrange upang tayo ay maging Pilipino, sila maging Amerikano, sila maging Meksikano o mga Chinese. Si Lord ang may gawa nun. Hindi tayo namili nun. Walang sino mang nagsabi, ako pag ipapanganak ako, gusto ko, gagawin ko, magiging Pilipino ko. Hindi natin ginusto yun. Ang Diyos ang gumawa nun. Siya ang nag-arrange ng lahat ng sirkumstansya. Tapos, ito pa, ano ang gusto ng Panginoon Diyos? God wants all humans to know Him. Sabi ng verse 27, that they should seek God and perhaps feel their way toward God, toward Him, and find Him. Yet He is not actually far from each one of us. Sabi ng verse 28, for in Him we live and move and have our being, as even some of your own poets have said, for we are indeed His offspring. So, ginamit ni Paul yung kanilang mga kasabihan o yung kanilang mga nag-quote siya mula sa mga great intellectuals nila o mga speakers nila. Sabi niya, kayo nga mismo, ito nga sinasabi ng mga great speakers ninyo na merong Panginoon Diyos. Itong Panginoon Diyos na to ang dahilan kung bakit tayo buhay, kung bakit tayo kumikilos, kung bakit meron tayong being natin. At itong Diyos na to, gusto niyang makilala natin siya. Praise God. Alam nyo, ang ganda, no, na itong ang daming mga tao ngayon, hindi nila alam kung ano nangyari sa mundo, saan sila patungo, ba't sila nandito sa mundong ito, ano mangyayari pag sila'y namatay. Pero ito, ang Panginoon Diyos, gusto niya na makilala natin siya. Gusto niya malaman natin ang katotohanan. Gusto niya na magkaroon tayo ng relasyon sa Kanya. Doon nagsimula si Apostle Paul sa Diyos. At tingnan nyo ngayon ang kanyang application. So tuloy natin sa Acts 17. Tingnan nyo 29 to 31. Ito ngayon na application niya. Ano makikita natin dito? Dahil kung sino ang Panginoon Diyos, no? Because of who He is, ang gusto niya, tama ang ating idea o mga kaisipan patungkol sa Kanya. Sabi ng verse 29, being then God's offspring, dahil tayo anak o tayo nilikha ng Panginoon Diyos, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. Dahil ganito ang Panginoon Diyos, siya ang may likha ng lahat. No? Dahil hindi siya estatwa. Sabi niya dito, huwag nating isipin na ang Panginoon Diyos ay ginto o pilak o bato o isang imahen na nilikha lamang dahil sa talino, sa galing, sa imagination
ng tao. Huwag niyong gagawin yun. At ano pa? At ang command ng Panginoon Diyos, ang lahat ng tao ay magsisi. Verse 30, sabi doon, the times of ignorance God overlooked, but now He commands all people everywhere to repent. Talagang gusto ng Panginoon Diyos, walang sino man taong gagawa nito. Gusto niya, talikuran ninyo lahat ng kasalanan yan, lalo na idolatry, at sambahin niyo ang tunay na Diyos. At kung hindi, God has set a day of judgment sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sabi ng verse 31, because, o kaya niya gustong magrepent ang lahat, because He has fixed a day on which He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. Meron tinatawag, ito pinag-aaralan natin sa 1 Thessalonians, the day of the Lord. Merong araw, hindi ito araw na 24 days, no? Ito yung isang panahon na kung saan ipapakita ng Panginoon Diyos na siya ay buhay, siya ay makapangyarihan, paparusahan niya lahat ng mga binabaliwala siya, pinagtatawanan itong ebanghelyo, hindi naniniwalang may Diyos, binabastos nila ang kanyang mga kautusan at hindi nila sinusunod ito. May araw na ipapakita ng Diyos na lahat nitong mga pinagagagawa ng mga tao laban sa Kanya ay mayroong kaparusahan. At ang maghuhusga sa araw na yon o sa panahong yon ay ang kanyang anak. Kaya sabi dito, He will judge the world in righteousness by a man whom He has appointed. Tapos, end of this, He has given assurance to all by raising Him from the dead. So ang Panginoong Diyos, ito ang kanyang pruweba na ang buong mundo, ang maghuhusga ay si Jesus Christ. Itong pruweba niya, itong ebidensya niya, by raising Him from the dead. Alam niyo sa palagay ko, dahil nabanggit na niya si Jesus Christ, papasok na siya sa mga susunod pang elemento ng Ebanghelyo. Nabigay na niya yung tungkol sa Panginoon Diyos. Nabigay na niya yung tungkol sa tao, na ang tao ay nagkasala sa Panginoon Diyos at dapat mag-repent, dapat lumapit sa Panginoon. Ngayon sabi niya na ito ngayon si Jesus Christ ang maghuhusga. And I'm sure, bigla na niyang, sa tingin ko, pag-uusapan na, sino ba si Jesus? Ano ba ang kanyang ginawa? Pag tinanggihan niyo si Jesus, siya na Savior, ang magiging judge ninyo. Eh, ang problema, dahil yung mga tao, narinig nila tungkol sa resurrection, sabi ng Acts 17 verse 32, when they heard of the resurrection of the dead, some mocked. Nang insulto na sila, pinagtawanan nila, ano tong patay na buhay? Nagsimula na silang tumawa at tinanggihan na nila yung mensahe. But others said, we will hear you again about this. Pero anong napansin ninyo dito? Hindi siya nagsimula kay Jesus Christ. Hindi yun ang sinimulan niya. Nagsimula siya patungkol sa Diyos. Hindi pa nga siya nagsimula sa tao eh. Nagsimula siya sa Diyos na lumikha ng lahat. At itong Diyos na to, may utos siya. At itong Diyos na to, sinuway natin ang kanyang kautosan. At ang Diyos na to ay galit. Kaya ang Diyos na to may itinakda na isang araw na paparusahan niya, maghuhusga siya at parurusahan niya ang mga tao. Nagsimula siya sa Panginoon Diyos. Kaya yun ang style, yun ang approach ni Paul, whether sa kanyang pagsusulat patungkol sa Ebanghelyo o sa kanyang pagbabahagi, sa kanyang preaching patungkol sa Ebanghelyo. He always begins with God. So ang tanong, why? Why do we start with God when we preach the gospel? Bakit dun tayo nagsisimula sa Ebanghelyo? No, actually, yun ang gusto kong tutukan ngayon. No? Kaya binigyan ko ng diin itong paano mag-preach si Paul. Bakit laging kay God siya nagsisimula? Ang tanong, bakit tayo dapat nagsisimula sa Diyos pag tayo ay nagpipreach ng Ebanghelyo? Kasi yun ang problema eh. Marami, kinaliligtaan itong importanteng elemento na ito ng Ebanghelyo. But we have to begin with God. Why? Etong mga dahilan. Why we start with God. Una, we begin our gospel presentation with God because of who He is. Dahil sa kung sino ang Panginoon Diyos. Bakit? Bakit ba tayo nandito sa mundong ito?
Bakit may tao? Bakit may existence? Bakit nakikita natin ang mundong ito? Bakit? Because of God. Etong lahat ng ito, creation niya. No? Ibig sabihin siya yung creator. God is the Lord Almighty, the Great One, the Eternal One. At sabi ko nga kanina nakita natin sa Acts 17 na hindi dependent ang Panginoon Diyos kahit sa anumang bagay. Siya ang nauna bago nitong lahat ng nakikita nating nag-exist sa panahong ngayon. No? Yung kanyang greatness, yung kanyang kapangyarihan, demand our worship and our service. Dahil kung sino siya, dapat natin siyang sambahin. Dapat natin siyang pagsilbihan. Dapat natin siyang ibigin. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay. Siya ang lumikha ng lahat ng pagkatao natin. Siya ang lumikha nitong mundong ito out of nothing. No? Siya ang dahilan kung bakit ngayon merong mga tao dun sa sinapupunan ng ating mga nanay, nilikha tayo ng Panginoon Diyos. Siya ang gumawa upang tayo ay tumira dito sa earth. Sinasabi nga ng mga scientists, yung para magkaroon itong environment dito sa earth, di tayo pwedeng tumira sa Mars, di tayo pwedeng tumira sa ibang mga planeta. Wala tayong pwedeng matirahan dito sa universe, pero dito sa earth na ito, nilikha ng Panginoon Diyos eksakto na pwede tayong mabuhay dito sa mundong ito. Ang Diyos ang gumawa nun. Ang Diyos ang nagsusustain ng lahat ng bagay. Sa pamamagitan ng kanyang salita, ng kanyang kapangyarihan, hindi kumakalat itong mga molecules o mga atom sa mga nilikha niyang mga bagay, no? Yung force na nagkokos sa kanila na magsama-sama para mabuo itong ating katawan, mabuo ang mga halaman, mabuo ang araw, ang mundong ito at lahat pa ay dahil ang Panginoon Diyos ang nagkokos na ang lahat ng ito. Yung tamang hatak ng bawat isa sa mga elemento na ito, tamang-tama lang upang ma-form itong mga nakikita natin ngayon sa mundong ito. Pero hindi lang ang Panginoon Diyos creator at sustainer. Ang Panginoon Diyos din ang provider sa lahat ng mga bagay na na-enjoy natin ngayon. No, itong hangin na hinihinga natin, itong mga bagay na nakikita natin, nagbibigay ng aliw sa atin, itong mga prutas at kung ano-ano pang kaya tayo nakakakain at nabubusog at nasasarapan sa mga kinakain natin. Lahat ito galing sa Panginoon Diyos, yung ating ability to appreciate music, yung pagtinitingnan natin yung iba't ibang mga kulay, yung ganda ng mga iba't ibang tanawin na nakikita natin, yung mga iba't ibang mga hayop, yung magandang mga pictures, lahat yan galing sa Panginoon. Siya ang nag-provide ng lahat ng mga bagay na na-enjoy natin. Pero hindi lang yon, ang Panginoon Diyos din ang nagbigay ng mga kautusan na dapat nating sundin. He is the lawmaker. Ang kanyang utos, kung isa-summarize natin into two, we are to love God with all of our heart, mind, soul, and strength, and we are to love others as we love ourselves. Yan ang kautusan, mga kautusan ng Panginoon. At pag hindi natin susundin yan, ang Panginoon Diyos din ang ating magiging judge. At darating yung araw, pagdating ng araw ng paghuhusga niya, no, ay pagbabayaran natin ang lahat ng mga nagawa natin sa mundong ito, mabuti man o masama. Kita nyo, dahil ang lahat ay nagsimula sa Diyos nung una, wala kahit na anumang bagay except God. God in three persons. Ando na si God, iisang Diyos, pero sa isang Diyos, may tatlong persona. Ando na si God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Actually, hindi naman niya kailangan na lumikha eh. Kasi enjoy na sila sa fellowship with one another eh. Tatlong persona na. At dahil Diyos sila, talagang kaya nilang i-share lahat ng bagay na magbibigay ng aliw sa bawat isa sa kanila. No, pero hindi, gustong ipakita ng Panginoon Diyos ang kanyang kaluwalhatian sa lahat ng kanyang nilikha. Kaya gumawa siya ng mga tao in His image and in His likeness. O kaya nagkaroon ng tao, kaya nandito tayo ngayon. At gusto ng Diyos, magkaroon din tayo ng fellowship sa Kanya. Okay, so yun na nga. Siya nag-create, siya nag-sustain, siya nag-provide, siya nagbigay ng batas, ng rules, kung paano tayo dapat mamuhay para sa isang paraang ikatutuwa niya. At kung hindi tayo sumunod, siya ang mag-judge sa atin.
So yun ang unang dahilan bakit tayo dapat magsimula sa Diyos. Because of who He is. Dahil kung sino siya. Kung siyang simula ng lahat, hindi pwedeng iitsapwera natin siya at pag-usapan natin ng ibang bagay patungkol sa kaligtasan. Dapat magsimula tayo sa Kanya. Sa Kanya tayo galing At sa Kanya tayo babalik Okay, so number 1, we begin our gospel presentation with God because of who He is. Ikalawa, bakit nagsisimula tayo sa Diyos sa ating ebanghelyo? We begin our gospel with God so that our hearers, yung ating mga nakikinig, will realize how they have offended Him and hence exposed to His wrath. No, kailangan makita nila na nasaktan nila ang Panginoon Diyos. At dahil sinaktan nila ang Panginoon Diyos, galit ang Panginoon Diyos sa kanila. Di ba? Because of who God is, ang nais ng Panginoon Diyos, absolute allegiance, love, worship, service. Tingnan ninyo kung anong nire-require ng Panginoon Diyos because of who He is. No, I tried to collect. Nangolekta ako ng mga gusto ng Panginoon Diyos na gawin natin because of who He is. In alphabetical order. No? Hindi ko na ilang ipapakita ito dahil pero pakinggan niyo ng mabuti. No? Ito yung makikita natin sa salita ng Diyos, nagkalat sa salita ng Panginoon sa Bible. Ito yung alphabet, marami pa pero ito lang yung mga napili ko na in alphabetical order. Ano ang gusto ng Panginoon Diyos na gawin natin sa Kanya? Nire-require niya sa atin. Bakit? Nagagalit ang Panginoon Diyos kasi nga hindi natin ito ginagawa. Ano yon? Simulan ko sa A. Acknowledge. We are to A. Acknowledge God as the only true God. Believe God. Be satisfied in God. Call on God. Choose God. Delight in God. Esteem God highly. Fear God. Forget not God's works. Glorify God. Have fellowship with God. Honor God. Hope in God. Humble yourself before God. Know God. Love God. Meditate on God. Obey God. Please God. Praise God. Rejoice in God. Remember God. Serve God. Submit to God. Thank God. Trust God. Walk humbly before God. Worship God. Be zealous for God. Diba yun? Parang A up to Z, kumbaga. Of course, may mga ibang letters na kulang. Pero you get the idea. Itong lahat ng ito yung mga gusto ng Panginoon Diyos na gawin natin sa Kanya. Ano nangyari? Ang problema, hindi natin nagawa ito. Ang dami ritong hindi lang kulang, lagi nating sinusuway. Lahat tayo bumagsak dito sa standard ng Panginoon. Hindi natin pinasalamatan, hindi natin pinuri ang Panginoon Diyos, hindi natin siya minahal. Kahit nakilala natin, alam natin na mayroong Panginoon Diyos. Sabi nga ng Romans 1:21-23, although we knew God, we neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but we exchanged the truth of God for a lie and worshipped and served created things rather than the Creator who is forever to be praised. Yan ang ginawa natin At dahil dito, God is offended. Itong Almighty God na to, He is offended and consequently, at dahil dito, galit ang Panginoon Diyos sa atin. Kung hindi tayo mapapatawad, kung hindi mahuhugasan at malilinisan lahat ng kasalanan natin, wala tayong ibang patutunguhan kundi sa impyerno dahil sa galit ng Panginoon Diyos. Yun ang dahilan kung bakit ang unang ginagawa ng Holy Spirit pag siya'y kumilos sa ating mga puso is to convict us of sin. Sabi nga ng John 16:8 patungkol sa Holy Spirit, when He comes, He will convict the world of guilt in regard to sin. Yun ang unang gagawin niya. Iko-convict niya tayo dahil sa ating kasalanan, lalo na sa Diyos. And of course, sa ating kapwa. So, yun ang dahilan bakit dapat tayong magsimula sa Diyos. Dahil kailangan maintindihan ng tao na sinaktan niya ang Panginoon Diyos. Na offend ang Panginoon at galit ang Panginoon Diyos sa Kanya. Now, ikatlo, bakit tayo magsisimula sa Panginoon? We begin with God because only by understanding who He is, pag naintindihan natin kung sino siya,
and how we have offended Him and how we are exposed to His wrath. So pag naintindihan natin kung sino siya, paano natin siya nasaktan, at tayo ngayon ay exposed sa kanyang galit, kung hindi natin kung naintindihan natin 'yon, only then will we receive Jesus Christ correctly. Kaya pag prinisenta na yung pinakasentro ng ebanghelyo na si Jesus Christ, maiintindihan na natin, kaya pala si Jesus Christ ay kailangang pumunta dito sa mundo. Kaya ko pala dapat tanggapin si Jesus Christ. Kung hindi natin naintindihan yung konteksto na yon, kung hindi natin sinimulan sa Diyos, kung hindi natin naintindihan paano natin sinaktan ng Diyos, kung hindi natin naintindihan kung sino ang Panginoon Diyos, pag-present sa atin, kung nagsimula lang tayo kay Jesus Christ, di natin kilala ang Diyos, di natin alam ba't natin siya na-offend, hindi natin alam na galit ang Diyos sa atin, magiging mali ang pagtanggap natin kay Jesus Christ. Kaya maraming tao, ba't nila tinatanggap si Jesus Christ? Ang tingin nila, si Jesus Christ, ano lang siya, manggagamot lang. So, akala nila, yun ang ebanghelyo. Si Jesus will heal you, kaya Jesus the healer. O siya lang ay manggagamot. O siguro, si Jesus Christ para siyang cosmic Santa Claus. No, na lahat ng hihingin mo, lalo na ngayon, magpapasko, mag-pray ka, Lord, bigay mo po ito sa akin. So, yun lang ang tingin nila patungkol kay Jesus, parang tagabigay lang ng regalo at ng lahat ng gusto natin. O si Jesus Christ, tagabigay lang ng comfort sa atin pag tayo ay nadidepress, siya ay counselor lang. O si Jesus Christ ay problem solver. O si Jesus Christ, tagabigay lang ng success sa atin. Walang connection sa Diyos. Kailangan yung tanggapin si Jesus Christ sa inyong puso. Bakit? Para pagpalain kayo, para i-bless kayo. Napansin nyo, walang connection sa Diyos. Pero kung magsisimula ka sa Diyos, anong gagawin mo kay Jesus? Tatanggapin mo ngayon si Jesus as your Savior and Mediator. The one who will reconcile you to God. Siya natutulong upang maibalik ka dito sa Diyos na galit sa iyo. Kasi hiwalay ka sa Diyos ngayon. Galit ang Panginoon Diyos sa iyo. Sa ating lahat. Yan ang paraan para tayo maligtas. Hindi ka maliligtas kung hindi mo tatanggapin si Jesus Christ ng tama. Kung tatanggapin lang natin si Jesus Christ bilang Santa Claus, kung tatanggapin lang natin si Jesus Christ bilang banker, tagabigay ng pera, kung tatanggapin lang natin si Jesus Christ bilang psychologist na tagabigay lang ng advice para tayo ay ma-comfort sa ating depression, kung puro ganun lang, mali ang pagtanggap natin sa Panginoong Hesus. Kailangan tanggapin natin siya bilang Savior. No? Kaya importanteng yung ganung konteksto. Yan ang dahilan. Tingnan niyo itong mga verses na to. Kaya itong role ni Jesus Christ sa 2 Corinthians 5, verses 18 to 20, tingnan niyo yung pagbigay diin ni Apostle Paul. Sabi niya, all this is from God. No, itong ebanghelyong sinishare niya, who through Christ reconciled us to Himself. Tingnan niyo yung term na ginagamit, reconciled. Pag ginamit mo yung salitang reconcile, ibig sabihin, una, may magkaaway. Tapos, ire-reconcile mo sila, ipagkakasundo mo itong dalawang ito. Through Christ, reconciled us to Himself, sa Panginoon Diyos, and gave us, sa mga apostol, the ministry of reconciliation. That is, in Christ, God was reconciling the world to Himself, not counting their trespasses against them, and entrusting to us the message of reconciliation. Therefore, we, itong mga apostol at kami na nagsishare ng ebanghelyo, mga ministro ng Panginoon, therefore we are ambassadors for Christ, God making His appeal through us, ang Panginoon Diyos ay nakikiusap, kumbaga, sa pamamagitan namin, we implore you on behalf of Christ, be reconciled to God. Tingnan niyo, walang ebanghelyo kung walang Diyos. Anong gagawin ni Jesus Christ? Kung wala ang Diyos, kung hindi natin na-offend ang Diyos,
Ano yung reconciled to God? Ito ay importanteng aspeto ng Ebanghelyo. Kasama ito, itong purpose ng salvation, to be reconciled to God. Kung hindi ka nagsimula sa Diyos, anong purpose ng Ebanghelyo? Wala. Kailangan meron nun Or else, asan itong to be reconciled to God? Yun din ang dahilan kung bakit may 1 Timothy chapter 2 verses 5 and 6. Ano sabi ni Paul dito? For there is one God and there is one mediator, magmi-mediate between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all, which is the testimony given at the proper time. Pero napansin nyo, andyan ang Diyos, andyan ang tao, magkahiwalay tayo, galit ang Diyos sa atin dahil sa ating makasalanan laban sa Kanya, pero may mediator. Tutulong upang magkasundo ang Panginoon Diyos at ang tao. Kaya kailangan may Diyos. Magsisimula ka sa mensahe mo doon. Dahil kung walang Diyos, anong gagawin nito? Anong gagawin ni Jesus Christ? Eto lang, tatanggapin mo lang si Jesus Christ? Walang kabuluhan. Hindi, siya yung magre-reconcile. Ididikit ka niya sa Panginoon Diyos. Yun din ang dahilan kung bakit sabi ni Peter sa 1 Peter 3:18, for Christ also suffered once for sins, the righteous, si Jesus Christ, siya yung matuwid, for the unrighteous, at anong dahilan? That He might bring us to God. Upang dalhin tayo sa Panginoon Diyos. Kung walang Diyos, kung ang mensahe natin walang Diyos, anong gagawin? To bring us where? Siguro iba sabihin lang, tanggapin natin si Jesus to bring us to heaven. Yun lang? Hindi. It is to bring us primarily to God. Dahil galit ang Panginoon Diyos. Di ka makakapunta sa langit kung galit ang Panginoon Diyos sa'yo. Makakapasok ka ba doon sa kanyang tahanan kung yung ang may-ari ng tahanan na yun ay galit sa'yo? Hindi ka niya papapasukin sa loob ng tahanan niya. Kaya kailangan natin si Jesus Christ para makipagkasundo sa Panginoon Diyos na galit sa atin. Doon nagsisimula yung Ebanghelyo. Kaya tanong ko ngayon, tayo o kayo na nagke-claim na, naniniwala ako ay ligtas dahil naniwala ako sa Ebanghelyo because the gospel is the power of God unto salvation. Itong Ebanghelyo ang pinaniwalaan ko. Ang tanong, yung pinaniwalaan mo bang Ebanghelyo ay meron yung idea na yon na may Diyos, at kung sino ang Diyos na to, He is the Creator, He is the Sustainer, He is the Almighty God who provided all of our needs, He is the God, the Lawgiver, He is the soon coming Judge. Ito ba ang Diyos na naintindihan mo? Naintindihan mo na nagalit ang Panginoon Diyos sa iyo dahil hindi mo sinunod ang lahat ng kanyang mga kautusan? At na-realize mo ba na si Jesus Christ lang ang tanging paraan upang magkasundo uli kayo ng Panginoon Diyos? Pwede mo bang masabi ngayon sa iyong puso, I am reconciled to this God because of Christ? Yan ba ang Ebanghelyong pinaniniwalaan mo? Can you now say, you are a friend of God. You are reconciled to God. You are a child of God. You are going to the house of God. You have received the life of God. Yun ba ang Ebanghelyong pinaniwalaan mo? Kung hindi, kung wala ang Diyos sa litrato, kung si Jesus Christ lang ang nagbigay ang claim mo lang pag nag-testify ka, dati po ako ay may sakit, ngayon magaling na ako sa sakit ko. Dati po ako ay pulubi, ngayon yumaman na ako dahil kay Jesus Christ. Dati po ganito ang sitwasyon ko, pero ngayon masaya na ako dahil kay Jesus. Malamang hindi mo naiintindihan ng Ebanghelyo at baka hindi ka pa rin ligtas hanggang sa ngayon. Dahil walang koneksyon doon sa pagkakaisa sa Panginoon Diyos. You must be reconciled to God because of Jesus Christ, the mediator. The mediator. Sana po ay maintindihan natin ito. Sana mabalikan natin ito. Sa mga nag-share ng Ebanghelyo, let us begin with God. Dahil siya ang konteksto Siya ang konteksto kung bakit merong Jesus Christ at iyon ang dahilan kung bakit natin kailangan tanggapin si Jesus Christ. Gayahin natin itong approach ng mga apostol. Huwag tayong lumihis at lumayo dito sa
kaparaanan na nakita natin sa Biblia. Or else, we might find ourselves preaching another gospel. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon Diyos, marami pong salamat sa inyo pong salita. Salamat po na naunawaan po namin itong katotohanan. Ito ngayon po ay nagkaroon na ng kabuluhan. Kaya pala namin dapat tanggapin si Jesus. Yung palang dahilan ba't siya pumunta rito? Upang bayaran ang aming mga kasalanan, upang magkasundo na naman kami dito sa Diyos na galit sa amin dahil sa aming rebellion, dahil sa aming mga kasalanan. So Lord, thank you so much for this truth. And I pray kung meron pong mga taong nakikinig ngayon na mali ang ibanghelyong kanilang napakinggan, sana po ay itong mensaheng ito ay magbubukas at magbibigay liwanag sa kanilang kaisipan at matatama itong maling ito at talagang maayos po ang kanilang pananaw at tatanggapin nila si Jesus Christ ng tama to be reconciled to God. Thank you, O Lord, for your word. O Lord, we pray for your mercy. Kumilos po kayo and let the truth prevail. Thank you, O God. Ito po dalangin namin, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen and amen.